tutorial daw paano ko ginawa to. Shoutout po pala kay Boss Idol Taruro na nag-request kung paano daw ginawa yan. Tara sa CapCut, gawin natin. Let's go. Add text po muna tayo. Add new project. Then, itap po natin yung library sa taas, nasa gilid. Pipili po muna tayong gagawin natin background. Siyempre, yung background po natin dyan, yung black screen. Piliin lang po natin yung hindi naka-pro dahil sanay po tayo sa libre. Kapag nakapili na po tayo, focus po muna tayo sa baba. Piliin po natin yung aspect ratio. Tapos po yung 9:16. Tapos po, punta po tayo sa text. Piliin po natin yung text. Then, add text. Kayo po bahala dito mga lods kung anong gusto nyo ilagay yung text. Pwede pangalan nyo o kaya numbers. Kayo na bahala mga lods. Tapos po, pili po tayo ng fonts. Siyempre po, kayo na po bahala kung anong gusto nyo fonts dyan. I-adjust lang po natin sa gitna. Tapos po, piliin po natin yung effect. Kapag nakapili na po tayo dyan, dahil maigsi po yung ating text, pahabain lang po natin yan, adjust lang po natin. Tapat lang po natin sa dulo ng first layer. At kung naiigsian pa rin po kayo dyan, pwede pa rin po natin pahabain yan. Itap lang po natin yung first layer. Tapos po, focus po tayo sa baba. Piliin lang po natin sa baba yung duplicate. Kapag nakapag-duplicate na po tayo, pahabain po uli natin yung text. Pwede pa rin po tayo mag-add ng text sa baba. Tap po uli natin yung add text. Tinype ko po dyan ay followers. Siyempre po, para maiba naman, binago ko po yung fonts nyan. Pag goods na, i-set up lang po uli natin. Tapos po, i-adjust po uli natin para humaba. Ipantay lang po natin sa dulo. Kapag all goods na, export na po natin. Add new project po uli tayo. Sa ngayon po, sa upuan po muna ako umupo. Pwede naman pong mala Superman ang gawin nyo mga lods. Ibang style naman po ginawa ko dyan para maiba naman po. Tapos po yung second clip po natin, yan po yung gagamitin nating background. First move po natin, tap po muna natin yung first clip. Tapos po, focus po tayo sa baba. Piliin po natin sa baba yung overlay. Kapag naibaba na po natin, dapat nakatap pa rin po tayo dyan. Tapos po, focus po ulit tayo sa baba. Hanapin po natin dyan yung remove BG. Then, auto removal. Kung nakapro po yung auto removal nyo, pwede naman pong gamitin yung custom removal. Kapag goods na, i-adjust lang po natin yung laki ng ating karakter. Then, focus naman po tayo sa first layer. Siya nga po pala, isinum ko na nga po pala yung ating background effect. Hindi ko na po na-record kaya hindi ko na po na-post dito. Magpatuloy na po tayo. Stay lang po tayo sa unahan yan dahil maglalagay po tayo ng keyframe o diamond dyan. Kapag may diamond na po, galawin lang po natin pa itaas yung ating background effect. Ipantay lang po natin dyan sa baba. Tapos po, abante po tayo. Itapat lang po natin sa second layer. Tapos po, maglagay po ulit tayo ng keyframe o diamond. Saka po natin galawin pababa yung ating background. Make sure lang po ulit na pantay po ulit natin sa taas. Tapos po, piliin po natin sa baba yung split. Tapos po yung sobra, burahin po natin. Focus naman po tayo sa second layer. Stay lang po ulit tayo sa unahan yan. Maglalagay din po tayo ng diamond dyan. Tapos po, dalhin po natin sa baba yung ating karakter. Tapos po, abante po tayo. Punta po tayo sa bandang dulo. Huwag lang po sa dulong dulo. Dyan lang po. Then, palabasin na po natin yung ating karakter na itinago. Lagay lang po muna natin dyan sa gitna. Kapag goods na, abante po tayo. Sagad na po tayo sa dulo. Tapos, yung ating karakter, dalhin naman po natin sa taas. Automatic na po, magkaka-diamond na po yan. Tapos po, balik po ulit tayo sa unahan. I-play po natin. Ganyan na po ang kakalabasan ng ating ginawa. Pag goods na po tayo dyan na po natin gagamitin yung ating text na ginawa nung una. Add overlay lang po. I-add po natin yung text na ginawa po natin. Ngayon po, para po matanggal yung black background nyan, piliin po natin yung splice sa baba. Tapos po, piliin lang po natin yung filter. Kapag goods na, focus pa rin po tayo sa ating text effect. Tatapat po natin yung unahan yan doon sa paglitaw ng ating karakter. Tapos po, dalhin po muna natin sa taas yung ating text effect. Then, maglagay din po tayo ng diamond sa unahan yan. Tapos po, abante po tayo. Itapat po uli natin yung playhead o yung puting guhit na yan dyan sa hulihan yan. Saka po natin ibaba yung itinaas nating text effect. Automatic, magkaka-diamond na po yan. Tapos po, dahil maigsi po yan, i-duplicate po natin yan. Focus po tayo sa baba. Piliin po natin yung duplicate. Nga po pala, kapag nag-duplicate po kayo, tanggalin nyo po muna yung diamond. Kapag natanggal po natin yung diamond, make sure po yung ating text effect ay nasa dating position pa rin. Tapos, lagay po ulit tayo ng diamond. Tapos po, abante po tayo, punta po tayo sa pinakadulo, ibaba po natin yung ating text effect. Automatic, magkaka-diamond na po yan. Pag goods na po tayo dyan, maglalagay naman po tayo ng cloud effect.
Add overlay po uli. Tapos add po natin. Piliin po uli natin yung splice sa baba. Tapos filter. Pag goods na, isum po muna natin yung cloud effect natin para medyo lumaki. Tapos po, dahil sobra po yan, burahin po natin yung di natin kailangan. Tapos po, hahatiin ko po sa 4 yan. I-split lang po natin. Focus po tayo sa unahan yan. Maglalagay din po tayo ng keyframe dyan. Then, yung ulap po natin, ilagay po natin sa taas. Kabilang side lang po. Tapos po, abante po tayo sa dulo niyan. Dalhin naman po natin sa baba yung ating cloud effect. Tapos po, yung mga natitira, same process lang din po yan mga lods. Basta iba-ibang pwesto lang po natin ilalagay mga lods para di po magkasabay-sabay. Tapos po, i-check po natin kung anong resulta. Finally, kapag all goods na po, export na po natin. Nasundan ba? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakishare mo naman ang video ito. Paano mga Lord, salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out.